Good morning, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, brothers and sisters, saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito. Kayo man po ay nasa ibang bansa, mga OFW, or yung mga naninirahan sa ibang bansa. At dito naman sa ating bansa, sa Pilipinas, saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng Pilipinas. Samot dalangin ko, sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. So brothers and sisters, muli si Brother Chito na maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. So ang ibabahagi ko po sa inyo, brothers and sisters, na ebanghelyo ay tutunghayan po natin sa aklat ng Mateo chapter 25 verse 14 hanggang 30. Unawain po ninyo kapag inyo po napanood ang video nito at dumaan sa inyong mga wall upang nang sa ganon ay makinabang po tayo, makinabang po kayo. Kaya po kayo, kung dyan sa YouTube po, kung kaya po kayo ay nagsusubscribe upang makihati po kayo sa karangalang ipagkakaloob ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Ayan. At kayo naman po sa FB, sa Facebook po, yung mga sa FB page, Brother Chito TV, at yung sa profile, Chito Hernandez. At yung ating pong YouTube channel ay Brother Chito YouTube channel. At meron din po yung Sister Shirley YouTube channel. So yan po, kaya po tayo nagsusubscribe sa mga ganito or nagpapalo upang makinabang po tayo sa ipagkakaloob sa atin ng Diyos, ng Panginoon, na gantimpala pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ayan, upang makinabang po tayo, kaya unawain po natin at pakinggang mabuti sapagkat dito po ay katotohanan po ang inihahayag po dito, hindi po ito kasinungalingan. Wala po akong inahayag dito na pusang sarili ko lamang pag-iisip. Ang inihayag ko po sa inyo, ito po ay mula po sa mabuting balita ng Panginoong Hesus. Upang nang sa ganon, mapakinabangan po natin lahat. Ayan. Sapagkat sa panahon po natin ngayon, ay marami na po ang naglipa na at lantaran na po nangangaral ng mabuting balita. Katulad po nito, ang ipinangaral po nila, ang ginamit po nila na ebanghelyo ay ganito din po. Kaya lang sa Lucas po sila kumuha. Ito naman po dito sa aklat ng Mateo. Nakakalungkot po, brothers and sisters. Instead na ang ipangaral po ay salita ng Diyos, ang ipinangangaral po hanggang sa matapos yung ebanghelyo na binanggit niya doon sa aklat ng Lucas ay puro mga bagay sa sanlibutan nito. So mga kapatid, nakakalungkot po kung tayo po ay mananatili sa ganitong mga pagpapahayag, kung ito ang laging mapapakinggan po natin. Kung mapapakinggan po natin, napakasarap pakinggan sa tenga. Pero kung susuriin natin ang Biblia, wala po sa Biblia yung mga pinagsasabi ng taong nangangaral na ito. Hindi ko lamang pong babanggitin sapagkat alam naman natin po kung sino po yung mga nangangaral ngayon at kung sino yung mga dapat nating pakinggan. Ayan. Nalungkot po ako sapagkat ang ipinapangaral po ay salita ng Diyos. Pero hindi niya ginagamit. Naglilikha siya sa sariling pag-iisip niya. Natapos yung ebanghelyo. Although sa una, babasahin niya yung ebanghelyo. Pero hindi niya kinukuha doon sa kanyang binasa na ebanghelyo. Hindi niya doon ibinibase, kung hindi sariling pag-iisip lang. So wag po ninyong pakikinggan ang mga ganyan.
wala po tayong mapapala doon. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nangangaral po ng salita ng Diyos. Ayun po ang dahilan kaya humihirang ang Diyos ng mga taong pagkakatiwalaan niya ng kanyang salita. Pagkakatiwalaan niya ng kayamanan niya. Pero mo kayamanan, salapi, yung salaping ginto, itinuring niyang literal. Kapatid, ipinapaalala ko po sa inyo lahat ng sakasulat po sa Biblia, hindi po literal yan. Spiritual po ang lahat ng pangungusap dito. Kaya kung meron pong nagpapahayag sa inyo o nagpapahayag o sino man na nagpapahayag ng literal sa aklat na sa banal na kasulatan, huwag po ninyong pakikinggan yan. Ililigaw lamang po kayo niyan. Napakagandang pakinggan. Kung tayo ay mangmang sa salita ng Diyos, maganda pakinggan eh. Pero kung susuriin po natin ang Biblia, wala po sa Biblia. So, kumbaga sa not counted sa Diyos. Sapagkat iba po ang ipinagkakaloob ng Diyos. Kaya po tayo hinirang ng Diyos upang ipangaral natin ang salita ng Diyos, hindi ang salita ng tao. Ayan po ang dahilan kaya po tayo hinirang. So kaya po kayo mga nagsasubscribe sa channel na ito, wag po kayong mag-alala sapagkat ang lahat po na ipapahayag dito ay puro pawang katotohanan. Hindi po ako magpapahayag dito na gagamit ng sarili ko pong pag-iisip sapagkat wala po ako noon. Pinagkalooban po ako ng karunungan ng Diyos upang ipahayag ang salita ng Panginoon. Ayan po ang dahilan. Kaya po hinirang ako upang ipahayag, ipakilala ang paghahari ng Diyos. At malaman po natin kung ano ang kahinatnan ng masama at mabuti. Pero kung ipangangaral po natin dito mga bagay pa rin sa sanlibutan, taga-sanlibutan tayo. Kasi nga, ang sabi nga ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan, ang mula sa langit ay dakila sa lahat at nagpapahayag ng mga bagay sa langit. Ang mula sa lupa ay taga-lupa at nagpapahayag ng mga bagay sa lupa. Kaya yan po ang pagbasihan po ninyo. Lagi po nating tatandaan yan. Huwag po tayong magpalinlang kanino man sa matatamis na mga salita. Ayan po. Binibigyan ko po kayo ng awareness. Paalala po, bilang kapatid kay Kristo, mahal po tayo ng Panginoon. Pero kung ililihis po natin ang ating pangunawa sa salita ng Diyos, ay wala po. Hahayaan po tayo ng Diyos. Kaya sana po, manatili po kayo kung saan po kayo nakasumpong ng katotohanan. Sapagkat pawang katotohanan lamang inihatid ko po sa inyo. So ayan po, paalala lamang po yan. Sa mga nagpapahayag naman ng mga ganyan, wala po akong pakialam doon kung sino man kayo na nagpapahayag ng ganyan. Ang pakialam ko po dito ay yung mga tupa ng Panginoon na hinahanap ko upang sila'y mahibalik sa tamang daan. Sila po ang hinahanap ko, hindi po kayo nga nagpapahayag. Wala po akong pakialam sa inyo. Pero may panahon pa po kapatid upang baguhin po ninyo ang pangunawa ninyo. Kung hindi po ninyo naunawaan ang salita ng Diyos, humingi po kayo ng karunungan sa Diyos at ipagkakaloob po sa inyo yan. Maging ako man, humingi ako ng karunungan sa Diyos sapagkat wala naman po akong nalalaman tungkol dito sa salita ng Diyos. Pero sa kagandahan ng loob ng Diyos, sapagkat hinirang na po ako mula pa nung aking pagsilang sa daigdig na ito, ay nakahanda na po ang gawain ito. Sapagkat hindi ko naman ito binalak noon. Hindi sa isip nga, hindi sumagi sa isip ko na magpahayag ako ng salita ng Diyos. Pero dahil sa kabutihan ng loob niya sa akin, iniligtas niya ako sa tiyak na kapahamakan. At ngayon, naghahatid sa inyo ng tunay na mabuting balita, ng tunay na salita ng Diyos. Ayan po. So, yan po, tutunghayan na po natin. Yung paalala lamang po yun mga kapatid. Upang maligtas po tayo. Huwag po tayong magpalinlang. Ayan.
So, ang tutunghayan po natin nandito sa aklat ang ating ebanghelyo ngayon sa aklat ng Mateo chapter 25 verse 14 hanggang 30. Pakinggan po ninyo at tunawain ang sabi dito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 at ang isa namay 2,000. Ang isa pa'y 1,000. Pagkatapos siya'y umalis, humayo agad ang tumanggap ng 5,000 at ipinangalakal iyon at nagtubo siya ng 5,000. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 ay nagtubo ng 2,000. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000, wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat, at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kakaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000. Heto naman po ang 2,000 tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat, at mabuting alipin. Mabuting alipin, naging tapat ka sa kakaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo itinanim at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinanam at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 at igay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kaunting na sa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Yan po mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. So napakaganda po. Ayan,
Kaya tayo po ang pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Dapat po pangalakal po natin, hindi pangalakal na ipagbili natin ang salita ng Diyos. Kung hindi, ganapin po natin. Yan po ang ibig sabihin yan. Hindi po yan mga literal na bagay, na literal na ginto na sinasabi ng mga ibang nangangaral. Ito po ay ang salita ng Diyos na ipinagkatiwala sa bawat alipin na matalino. Ngayon kapatid, kung isa ka sa matalinong alipin ng Panginoon, salita niya ang ipahayag mo, hindi salita mo. Hindi salita ng tao, salita ng Diyos. Sapagkat sa Kanya ka naglilingkod, alipin ka niya. Ngayon, kung ang ipinapahayag natin is mga bagay sa sanlibutan, alipin tayo ng sanlibutan. Sino ba ang pinuno ng sanlibutan? Hindi ba ang dyablo? Well, alipin tayo ng dyablo. Kung yung pinapahayag natin ay mga bagay sa sanlibutan, wala tayong kabuluhan sa Diyos. Yan po lagi natin tatandaan. Maganda sana ang sarap pakinggan Nasusulat sa inyo po naganap yung nasusulat sa aklat ng unang Pedro, na darating gagamitan kayo ng matatamis na mga salita upang mahikayat kayo. Ngunit kung titingnan po natin ay walang laman. Meron pa mga aral mo kapatid, inaaga-assume ka, sinugo ka ng Diyos. Ipangangaral mo yung mga bagay sa sanlibutan. Dapat ang ipangaral po natin ay ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi nga dito sa aklat ng tinunghayan natin sa Ebanghelyo, kaya po tayo binigyan ng salapi. Ibig sabihin po nito, karunungan, katalinuhan pinagkaloob sa atin ng Diyos upang ipahayag natin ang Kanyang salita upang nang sa ganon ng pagbabalik ng ating Panginoon, brothers and sisters, may makukuha ang Panginoon na tubo. Hindi po ibig sabihin tubo ng salapi, tubo ng ginto o kung anumang tubo yan. Ito po yung espiritong naliligaw na ating maibabalik sa kaharian ng langit. Espiritu po yan. Hindi po tubo ng kung ano-ano yan. Kaya wag ninyong ililigaw yung mga tao. Kawawa po. Kung mangangaral po tayo, kung talagang sinugo tayo ng Diyos, salita ng Diyos. Ipaliwanag natin ang salita ng Diyos, hindi yung mga bagay sa sanlibutan ito. Alam na natin yan taga-sanlibutan tayo Ba't kailangan pa ipaliwanag sa atin? Ngayon kung matalino kang alipin ng Diyos, ipahayag mo ang Kanyang salita. Kaya ka nga pinagkatiwalaan ng Diyos o kinuha ka bilang alipin upang ipahayag ang Kanyang salita. Hindi yung mga bagay sa sanlibutan ito, sapagkat kalaban ng Diyos ang umiibig sa mga bagay sa sanlibutan ito. Ayan pong tatandaan natin. Kaya wag po nating gagawing literal ang sa banal na kasulatan, sapagkat ang lahat ng nasusulat po riyan ay espiritual at salita ng Diyos. Hindi po salita ng tao. Kaya wag natin ipahayag yan ng salita ng tao. Wag natin ipaliliwanag ng salita ng tao. Bagkus salita ng Diyos. Iba po ang salita ng tao, iba ang salita ng Diyos. Kaya nagkakamali po tayo. Hahatulan po tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Alipin po tayo Pinagkatiwalaan ng salita, hindi po literal yan na ginto o pilak o salapi. Ang ipinagkatiwala po sa atin, kaya nga talinghaga ang salita ng Diyos higit pa sa ginto. Hindi nyo ba nauunawaan mga kapatid? Kaya nga po tayo alipin ng Diyos Kapag sinabing alipin tayo ng Diyos, of course, ang ipahayag natin yung Kanyang mga utos, ang Kanyang mga salita. Hindi po salita ng iba. Katulad nga po ng madalas kong sinasabi dito, kung ako ay isang negosyante at nagtitinda ako ng taho, ngayon binigyan kita ng trabaho dahil humingi ka ng trabaho upang kumita ka, upang may makain ang iyong pamilya, upang may makain, may tustos ka sa iyong pangangailangan.
Ngayon, isisigaw mo, instead na taho, galunggong ang isisigaw mo, anong klase kang alipin? Palayasin kita sa company ko. Dahil taho yung negosyo ko eh. Isisigaw mo ngayon galunggong? Kahit, anong klase kang alipin? Kung alipin tayo ng Diyos, kung naglilingkod tayo sa Diyos, salita ng Diyos ang ipahayag natin. Hindi yung mga bagay sa sanlibutan. Kaya nga tayo tinawag na alipin ng Diyos eh, upang ipahayag. Parangalan ang Diyos, parangalan natin ang ating Panginoon. Hindi yung mga kung sino-sinong pinararangalan natin, pati yung mga kahoy eh. Nakakaano po, kasi hindi po kayo, wala po akong pakialam sa inyo. Ang pakialam ko dito, yung mga taong maliligaw sa kasinungalingan ninyo. Kawawa po, yung mga taong mapapaniwala ninyo sa kasinungalingan ninyo. Kung sinugo kayo ng Diyos, kung naglilingkod kayo sa Diyos, ang salita ng Diyos ang ipahayag ninyo. Hindi yung mga salita ninyo. Kawawa po yung mga taong maliligaw ninyo. Panahon na po. May panahon pa tayo para magbago. Hindi po nakakatuwa eh. Kawawa yung mga tao. Kawawa yung mga kapatid natin na nagnanais makabalik sa kalooban ng Diyos. Dahil sa kamangmangan natin, ililigaw natin, lalo natin ilalayo. Dahil hindi tayo nagiging tapat sa Diyos. Ginagawa nating literal yung mga bagay na espiritual. Lahat po ng nasusulat, sa kaalaman po ninyo, lahat ng nasusulat sa Biblia, ito po ay espiritual. Ipapaliwanag natin espiritual, hindi po sa pangabagay sa sanlibutan ito. Bakit isusulat pa sa Biblia kung mga bagay sa sanlibutan? Alam naman natin yan eh. At kailangan pa ipaliwanag yan. Hindi ba kamangmangan po yan? Na sinugo ka ng Diyos eh, ipangangaral mo yung mga kung hindi mo kaya mangaral, di isuko mo sa Diyos. Hindi ko kaya magsalita ng katotohanan. Hindi yung ililigaw po natin yung mga tao. Kawawa po. Kayo man, dumagay sa kanilang wala silang alam sa salita ng Diyos. Sunod-sunuran lamang sa inyo. Halimbawa, ikaw na lang, wala kang alam sa salita ng Diyos. Sunod-sunuran ka lang doon sa mga kung ano yung napapakinggan mo. Di kawawa ka. Ikaw na yung pinakawawang tao sa sanlibutan ito, sa daigdig na ito. Huwag po tayong maging bata. Unawain po natin kung saan tayo naroroon. Unawain natin kung anong trabaho ang tinanggap natin. Upang nang sa ganon ay magampanan po natin. Parang halimbawa, nag-aral ka as an engineer. Of course, yung trabaho mo, related doon sa pinag-aralan mo bilang engineer. Yan lang naman engineer ka, magtatrabaho ka, karpentero. Parang ang layo naman yata. Ibig kong sabihin, tumanggap ka ng pagpapala, ipinagkalooban ka ng karunungan kuno na nagmumula sa Diyos, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Hindi yung mga bagay sa sanlibutan. Dapat wala ka ng pakialam doon sa mga bagay na yun sa sanlibutan eh. Kung nasa Diyos ka na, dahil ang nagmamahal, ang kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Gusto mo bang maging kaaway ng Diyos? Hindi ka tinawag ng Diyos upang maging kaaway ka. Tinawag ka ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Papurihan siya, parangalan siya. Ngayon ipapahayag mo yung mga bagay sa sanlibutan, ibig sabihin kinakalaban mo ang Diyos. Minamahal mo yung mga bagay sa sanlibutan, which is kalaban ng Diyos yan. Unawain po natin ang salita ng Diyos. Huwag po tayong maging mangmang, hindi po tayo mga bata. Ako nga, kailan lang ako natuto nito? Kailan lang ako tinawag ng Diyos para magpahayag? Pero natatakot akong magpahayag ng mga ibang bagay sapagkat tinanggap ko ang karunungan na nagmumula sa Diyos upang ipahayag ang mabuting balita ng Panginoong Hesus sapagkat yan ang nais niya.
Ngayon sasabihin po natin, ang tinanggap natin dito ay puro magpakahirap tayo. Ba't ba tayo magpapakahirap? Itinuturo nga dito, ang unang ginagawa dapat natin, manalig tayo sa Panginoon. Pagkatapos niyan, sa pananalig natin, samahan natin ang gawa, pananalig at pananampalataya. Hindi ituturo mo, magpakahirap tayo, magpagod tayo. Itinuturo nga na huwag kayong mabalisa sa mga bagay na iyan sa sanlibutan, sapagkat yan ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Yung mga bagay na yan sa sanlibutan. Di ba? So wag po natin gagawing literal yung mga bagay dito sa banal na kasulatan. Ito hindi naman literal na ginto yan Kaya nga talinghaga ginamit ng Panginoon na talinghaga yung ginto, which is ang salita ng Diyos po iyan, o yung espiritu na nagbibigay buhay sa atin. Yan po ang ibig pong sabihin yan. Hindi po yan literal. Ang ginto na yan na tinutukoy na ginto o salapi, yan po ang salita ng Diyos na dapat po natin ipinapahayag ng may katotohanan. Hindi po ng kasinungalingan. Ayan po yan, hindi po yan ginto na literal. Salita ng Diyos yan na dapat ibinabahagi natin sa ating mga kapatid upang nang sa ganun pagbabalik ng Panginoong Hesus, marami tayong nakapagbalik na hibalik loob sa Panginoon. Yan po ang reason yan. Kaya sabi ng Panginoon, yung mga alipin niya, nagtubo siya ng 5,000. Yung ibinigay sa kanya ng Panginoon na 5,000, ng Panginoon niya, nung hari, na ibinigay sa kanya 5,000, nagtubo ng 5,000. Kasi nga, nangaral siya. Ibinahagi niya sa mga tao yung ibinigay sa kanya na salapi. Ipinangaral niya ang salita ng Diyos, which is yun ibinigay na yun, ipinangaral niya sa mga tao. Kaya nagtubo siya, ibig sabihin may mga tao siyang nahikayat na bumalik sa tamang daan, sa daan ng Panginoon. Sapagkat napakahalaga po, isang kaluluwa lamang po ang mahibalik natin mula sa pagkakasala patungo sa buhay na walang hanggan. Napakaraming anghel ang nagsisayawan, natutuwa sa harapan ng Diyos. Ayan po yan ang ibig sabihin, hindi tubo na literal po yan, kung hindi spiritual. May kaya tayo, makahikayat tayo ng isa o dalawa o tatlo. Ito ngang isa, 5, yung nahikayat niya or tinubo nung kanyang nung salapi na ipinagkaloob sa kanya, ipinagkatiwala sa kanya. Nagtubo ng 5,000. Hindi nyo ba natatandaan, brothers and sisters, yung tungkol doon sa mga hasik? Ayan po yan Yung talinghaga doon sa mga hasik na ang natanim doon sa mabuting lupa ay nag-uhay o nagbutil ng may 30, 20, may 100. Yan po yung nahasik sa matabang lupa. So ganyan po mga kapatid, kung ikaw po ay matabang lupa, of course, yung ihinasik sa iyo na salita ng Diyos, magtutubo po yan, magbubunga po ng tig-100, tig-20, tig-30. Yan po ang ibig sabihin yan. Makakahikayat ka ngayon ng maraming kaluluwa. Mahililigtas mo sa tiyak na kapahamakan ang maraming kaluluwa. Ayan po yan, mga espiritu po ang ililigtas po natin. Hindi po yan tinubo natin na salapi. Unawain po natin. So pakinggan po natin, okay? Ayan. Ang sabi nga dito, pakinggan po natin para maunawaan ninyo. Ang sabi dito ni Apostol San Pablo, dito sa aklat ng Gawa, ang sabi niya, subalit walang halaga sa akin ng aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus.
ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Ayan po ang dapat na ginagawa natin. Ipahayag natin ang mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi po yung mga bagay dito sa sanlibutan. Ano ba ka? Sayang po yung sayang po yung sayang po yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon eh. Paano tayo magtutubo niyan? Lahat ng mahihikayat mo mapupunta rin doon sa pupuntahan natin sa maling daan. Bihira. Paano ka magtutubo niyan? Para kang alipin na tamad. Ang ginawa niya doon sa pinagkaloob ng Panginoon na 1,000, ibinaon niya sa lupa. Kala niya yun ang kalooban ng Diyos. Kasi mahigpit nga raw eh. Di dapat kung alam mong mahigpit, dapat gawin mo yung iniuutos niya. Kaya nga, sabi nga ng ganun eh, binigyan sila ng puhunan upang ipangalakal nila. Upang nang sa ganun, pagbabalik ng Panginoon, ay meron siyang matatanggap na tubo. Which is gantimpala po yun. Sapagkat pararangalan ang Diyos Anak sa pamagitan ng mga gawa natin. Mga gawa natin, yun yung tinutubo natin. Pararangalan po ang Diyos Anak ng Ama dahil sa mga gawa natin. Dahil magaling magturo ang Panginoon natin. Yan po ang ibig sabihin yan. Kaya nga sabi dito di sinsanay nagtubo yung puhunang ibinigay ko sa iyo. Tingnan nyo, yung pinagkalooban ng 1,000 na nga lang yung sa kanya ibinaon pa sa lupa. Instead sana na ipinangalakal niya, inilagak niya sa bangko upang magkaroon ng tubo. Which is, ganyan din po tayo. Kung tayo po ay pinagkalooban, tinawag ng Diyos upang maglingkod sa Kanya bilang alipin, ipahayag po natin yung ipinagkaloob sa atin na karunungan. Upang nang sa ganun yung mga taong makikinig sa atin ay muling magbalik loob sa Diyos. At nang sa ganun, mapaparangalan natin ang Panginoong Hesus sa Kanyang pagbabalik. At nang sa ganon, tayo din naman ay pararangalan ng Panginoong Hesus. Dahil sa kabutihan na ating ginagawa. Dahil sinusunod natin ang kanyang mga utos. Pero kung ibabaon mo sa lupa yung pinagkaloob sa iyo na 1,000, katulad ka dito. Pero mo, ganyan po dapat ang maging basihan natin. Kaya nga sabi nga ni Apostol San Pablo sabi niya, subalit walang halaga sa akin ng aking buhay. Maganap ko lamang, ito po ang dahilan marami natatakot na magpahayag ng katotohanan. Ayan po, marami ang natatakot na magpahayag ng katotohanan. Ngunit kapatid, kung ikay may pananalig at pananampalataya sa Panginoon, hindi ka dapat matatakot na ipahayag ang katotohanan. Maging sino man yan, ipahayag mo dapat kung ano yung katotohanan, ano ang salita ng Diyos. Hindi yung mga bagay sa sanlibutan ito. Sapagkat hindi na natin kailangan ituro yung mga bagay na yan sa sanlibutan. Sabi ni Apostol San Pablo, walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahan ng loob ng Diyos. Kagandahan loob ng Diyos. Ayan po dapat ang ipinapahayag natin. Hindi yung mga bagay sa lupa. Ambot O tingnan pa rin po natin dito sa aklat ng unang Korinto chapter 12 verse 7 hanggang 9. Ang sabi dito,
Ayan, pakinggan po natin ang sabi dito ni Apostol San Pablo. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sa isa'y ipinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu ang kakayahang magpahayag ng mga aral ng Diyos. Ayan pong ipinagkakaloob ng Diyos, ng Panginoon. Hindi po yung literal na salapi. Salita ng Diyos at yung Espiritu ang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Upang nang sa ganon, yung salitang iyon mahipangaral natin sa ating kapatid na marami ang mahibalik natin sa daan ng matuwid, sa daan ng Panginoon. Ayan po yan, kaya magtutubo po tayo doon, tutubo ang Panginoon sapagkat pararangalan natin ang Panginoon sa pamagitan ng mabubuti nating gawa. At nang sa ganon, tayo naman ang pararangalan ng Panginoong Hesus sa kanyang pagbabalik. Kasi ang Ama ang magpaparangal sa Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus naman ang magpaparangal sa atin dahil sa mabubuting gawa natin. Ang Panginoong Hesus at ang Diyos Ama, sila ang magpaparangal. Mamaya pupuntahan po natin. Ayan. Sa isa'y ipinagkaloob sa pamagitan ng Espiritu ang kakayahang magpahayag ng mga aral ng Diyos, at sa isa'y ang kakayahang makaunawa at ng aral ng Diyos. Ang iisang Espiritong iyon ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos, at sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling ng may mga sakit. Ayan po yung kaloob. Kaya malinaw po na ang ipinagkakaloob dito sa Ebanghelyo natin, ayan po yung Espiritu at ang salita. Yung dalawang iyan ang ipinagkakaloob ng Diyos sa kanyang mga alipin. Ang salita, yan po yung salapi na ginto na tinutukoy dito sa Ebanghelyo natin. Ang salita na dapat nating ipangaral upang nang sa ganon magtubo pagbabalik ng Panginoong Hesus, may maakay po tayo at makapagbalik loob sa Diyos. Ayan po yan, yung tubo na yan. Ayan. So, ang sabi nga po dito, pakinggan natin dito sa aklat ng Juan chapter 17:14, ang sabi dito, naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi na sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Ayan po, ano ang ipinagkakalob, ano ang ibinigay ng Panginoon? Ang salita ng Diyos. Kaya kinapuutan sila ng sanlibutan, which is ito po yung mga apostol, yung 12 na kanyang apostol na pinagkalooban niya na ibinigay sa kanila yung salita. Ngayon, dumating sa kanila ang Espiritu nung umakyat na ang Panginoong Hesus sa langit. Nung umakyat na ang Panginoong Hesus sa langit, doon na bumaba ang Espiritu na ipinagkaloob mula sa Diyos. Pakinggan natin dito sa aklat ng Gawa, chapter 2. Natin. Ayan. Ang sabi dito, nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar, at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari, mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Ayan po. Yung ipinagkaloob according dito sa Juan na
Juan na 17:14, ang ipinagkaloob ng Panginoon nung siya ay nangangaral pa, itinuro ng Panginoon doon sa mga apostol niya ay ang salita ng Diyos. Ngayon, yung pangako na Espiritu Santo na ipagkakaloob din ng Panginoon ay noong bumalik na ang Panginoong Hesus sa langit. Nung pagkaakyat na sa langit, saka bumaba ngayon yung Espiritong ipinangako ng Diyos. Kaya napuspos sila ng Espiritu Santo at nakapagsalita ng iba't ibang wika. Ngayon, kung ipinagkaloob sa iyo yung mga bagay sa sanlibutan, ay hindi ang Diyos ang nagkaloob niyan. Kasi yun yung ipinapahayag natin eh. Yan ang ipinapahayag mo. Hindi ang Diyos ang nagkaloob niyan. Ang may-ari niyan ng sanlibutan, yung namamahala sa sanlibutan, yan ang nagkaloob sa iyo niyan. Sino ba may-ari? Sino ba namamahala sa sanlibutan? Hindi ba ang diablo? Pakinggan natin dito sa aklat ng Juan chapter 8. Pakinggan natin. Ang diablo ang namamahala ng sanlibutan eh. Ayan. Pakinggan natin ang sabi dito ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan chapter 8 verse 41 na lang. Ayan, sabi dito. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginagawa ng inyong ama. Sabi nila, hindi kami mga anak sa labas. Tugon nila, ang Diyos ang aming ama. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Ayan o. Kaya po tayo hindi makapagpahayag ng salita ng Diyos. Kaya pinapahayag pa rin natin yung mga bagay sa sanlibutan ito sapagkat ang sinusunod po natin ay yung ang may-ari ng sanlibutan or namamahala ng sanlibutan, which is ang diablo. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, pakikinggan ninyo ako sapagkat ako'y nagmula sa Diyos. Pakinggan tuloy natin. Ayan. Ang Diyos ang aming ama. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko, sapagkat hindi ninyo matanggap ang iniaaral ko? Ang diablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao na sa simula pa at kalaban ng katotohanan at hindi matagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ngunit ang sinasabi ko'y ang katotohanan, kaya hindi ninyo ako pinaniniwalaan. Ayan, di ba? Kasi kung nagpapahayag ka, kung sinasabi natin nagpapahayag tayo sa salita, nag-a-assume tayo na ama natin ang Diyos, of course, ang gagawin natin, yung ipinapagawa ng Diyos. Kaso hindi natin magawa, ibig sabihin, namamayani sa atin, naghahari sa atin, ang ipinagagawa ng diablo. Yan. Assuming. Assuming. Ayan. So, saan na ba tayo? Unang Korinto. Ayan, kaya nga pinagkaloob po sa atin ang paghahayag ng salita ng Diyos. Yan po yung mga kaloob ng Diyos. Ayan po yung tinutukoy dito sa laping ginto na ipinagkatiwala doon sa mga alipin nung paalis na yung Panginoon nila, na binigyan sila
Ganyan din po tayo, binibigyan tayo ng Panginoon ng kanyang ari-arian. Ayan, yung kayamanan ito sa langit, hindi kayamanan sa sanlibutan. Kaya huwag ninyong ipahahayag yung mga bagay sa sanlibutan ito. Ayan, kaya nga nasusulat, ang sabi nga dito sa aklat, ibinigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kung hindi makasanlibutan. Ayan po mga kapatid, kaya huwag po nating baliin ang salita ng Diyos. Kawawa po yung mga nakikinig. Ganyan din naman po, nung suguin ng Panginoong Hesus ang 12, ay ganyan din po ang itinagubilin ng Panginoon sa kanila ay ang sabi dito sa aklat ng Mateo. Tingnan natin kung anong sinabi ng Panginoong Hesus nung sinugo yung 12. Pakinggan natin ang sabi dito. Ang 12, ang 12 ito'y sinugo ni Hesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintel o sa alinmang bayan ng Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Ayan, hanapin yung mga tupang nawawala ng sambahayan ng Israel. At humayo kayo at ipangaral ninyong malapit ng maghari ang Diyos. Nung sinugo niya ang kanyang mga apostol, ayan yung iniutos ng Panginoon. Humayo kayo at ipangaral ninyong malapit ng maghari ang Diyos. Which is dapat ganyan din po tayo. Kung tayo alipin ng Panginoon, sundin natin, ipahayag natin na malapit ng maghari ang Diyos. At hanapin yung mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. E paano natin mahanap, brothers and sisters, yung mga tupang nawawala ng sambahayan ng Israel kung ang ipangangaral natin yung mga bagay pa rin sa sanlibutan ito? Which is yan po yung kinahuhumalingan ng mga tao sa sanlibutan. E paano natin mahibabalik ngayon ito? Paano natin mahibabalik sa kawan ng Diyos? Kung gagamit po tayo ng mga kasinungalingan, babaliin natin ang salita ng Diyos. Unawain po natin, maawa po kayo sa sarili ninyo. Hindi ko po sinasabi ito dahil mali kayo. Ang tinutukoy ko po dito, kaya ko po sinasabi sa inyo upang maligtas po kayo. Lahat po tayo deserve na maligtas kung tayo ay gagawa ng kabutihan ng Diyos, kabutihan natin. Kabutihan na naayon sa kalooban ng Diyos. Ayan po ang layunin ng Panginoon. Mahal po kayo ng Panginoon. Lahat tayo mahal. Deserve po tayo sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga, ang sabi doon sa aklat ng Juan 3:16 gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya't sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang manalig at manampalataya ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayong kapatid, may panahon ka pa para baguhin yung pangangaral mo, para hikayat. Alam ko marami kayo na hikayat. Pero kung makakasama din naman natin sa pagkahulog doon sa impyerno, wala ka tayong kabuluhan sa Diyos. Dapat marami tayong nahihikayat patungo sa buhay na walang hanggan. Hanguin po natin sa pagkabaon, sa pagkalubog doon sa kumunoy. Katulad sa akin, nung nangyari sa akin, hinango ako ng Panginoon doon sa pagkalubog ko sa kumunoy. Almost hanggang leeg na. Kaya napakabuti ng Diyos. Kaya nagpupuri ako ngayon, nagpapasalamat sa Diyos dahil sa kanyang kabutihang loob na ipinagkaloob sa akin. Karunungan. Ganyan po dapat ang inaano natin, tayo po na mga tinawag ng Diyos. Kung talagang tayo ay ang Diyos ang tumawag sa atin, paglingkuran natin ang Diyos ng pawang katotohanan, ng buong lakas, buong pag-iisip,
Yan po ang dapat natin maging attitude. Hindi yung mga bagay sa sanlibutan. Ayan. Kaya nga tingnan nyo, itong alagad na ito, yung 10 alagad, ay yung 12 alagad, sinugo ng Panginoon upang ipangaral. Upang ang, sabi nga niya dito humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Humayo kayo at ipangaral ninyo. Kaya yung tinutukoy dito na salapi, salita ng Diyos po iyan na dapat ipinangangaral natin upang mahanap natin yung mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Ang nasusulat sa aklat ng Mateo chapter 10 verse 6. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Ganyan po dapat kung matalino po tayo. Yan po ang nais ng Diyos Matalinong alipin, kaya nga pinagkatiwalaan ng salita, ng kayamanan niya, ng ginto niya Which is ang salita yan, hindi po yung ginto na literal. Hindi po yan sanaping ginto na literal. Kung hindi yan po ay salita ng Diyos na dapat nating ipangaral upang hanapin ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel at nang sa ganun mahibalik po natin sa kawan ng Diyos. Ayan po yan, yung tubo na yan, yan po yung mga tupa na yan na nawawala na ibabalik natin ngayon sa kawan ng Diyos. Yan po yung magiging tubo doon sa pinagkaloob sa atin na 5,000, 2,000, 1,000. Huwag natin gayahin yung binigyan ng 1,000. Kasi wala na yun Mapupunta diretso na yun doon sa doon sa impyerno. Kasi hindi niya pinangaral ang salita ng Diyos Hindi niya inilagak sa bangko or ininegosyo. Negosyo. Baka mamaya sabihin niyo, ininegosyo naman ang salita ng Diyos. Hindi po yun ang ibig sabihin. Masabihin, ano ba na itong nagtuturo na ito, gawing negosyo yung salita ng Diyos. Ang ibig kong sabihin po, dapat ipinangaral po natin ang salita ng Diyos na ipinagkaloob sa atin, nang sa ganun mahanap po natin yung mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel upang mahibalik po natin ito sa kawan ng Diyos. Yan po yung magiging tubo natin, magiging tubo ng Panginoong Hesus. Dahil sa nahibalik natin yung mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel, pararangalan ng Ama ang Panginoong Hesus at ang Panginoong Hesus naman ang magpaparangal sa atin. Makikihati tayo sa kagalakan niya. Yan po ang karangalang ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Makikihati tayo sa kagalakan niya. Hindi po tubo. Kagalakan niya. Makikihati po tayo. Ayan. Alin nyo Ayan. Ganon din naman si Juan Bautista. Nung siya ay nangaral, ganon din ang ipinahayag niya. Pakinggan natin dito sa aklat ng aklat ng Mateo, chapter 3, 1 hanggang 2. Ayan. Unawain ninyo mga kapatid yung mga naririnig ninyo. Ayan. Nung nangaral si Juan Bautista ay ganun din. Itong si Juan Bautista, ito po yung nauna sa Panginoong Hesus. Although magpinsan ito sila sa katawang tao ng Panginoon, katawang tao, kasi si Juan Bautista anak nung pinsan ni Maria na si Elizabeth. Ayan, kaya magpinsan ito sila. Pero kung maniniwala kayo, itong si Juan Bautista, siya yung si Elias, yung dating propeta na nagkatawang Juan Bautista. Ayan po yan. Makikita ninyo po yan dyan sa Biblia kung hindi pa ninyo alam. Si Elias po yan na inakyat sa langit ng Diyos. Buhay na inakyat. Kaya nga si Eliseo na kanyang assistant, ipinamana sa kanya yung ikalawang bahagi ng kanyang kapangyarihan
na pinagkaloob ng Diyos. Ayan, so ang kumakatawan dito si Elias kay Juan Bautista. Pakinggan po natin, nung nangaral lang po si Juan Bautista, ay ganun din, salita din ng Diyos. Hindi niya pinangaral dito yung salita ng tao o yung mga bagay sa sanlibutan ito. Sapagkat ang sabi dito ni Juan Bautista, nang panahong iyon si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Hudiya at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Ayan. Ipinaparating po sa atin ng Panginoon, sapagkat hindi po natin nalaman ang mga salitang ito nung sa kautusan pa. Kaya nga ngayon, mga bagong bagay, kung matatandaan po natin sa aklat ng Isaiah, ang sinabi doon sa aklat ng Isaiah chapter 42, ang sabi ng Panginoon Diyos doon na mga bagong bagay ang isasaysay ko bago pa mangyari. Kaya nga binibigyan na po tayo ng babala ng Diyos upang nang sa ganon mangyari man, manalig tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa Diyos, hindi sa tao. Mangangaral tayo salita ng Diyos ang pinangangaral, bakit mga bagay sa sanlibutan yun? Tingnan niyo, ang Panginoong Hesus, gumamit siya ng mga talinghaga. Hindi yung maraming bagay, yung mga kayamanan, hindi niya hindi niya ginamit. Punong kahoy, ayan, sikumoro, ubas, ngayon kung mangangaral tayo, pwede naman tayong gumamit mga kapatid na ihalimbawa natin upang madaling makakunik yung mga nakakikinig sa atin. Katulad nga nung sinasabi kong lagi, halimbawa ako, may negosyo ako, taho yung negosyo ko. Ikaw bilang alipin ko or tagapagtinda ko, of course, inuutusan kita, humayo ka at ipagbili mo ang taho natin. Di ba? Ipagbili mo ang taho natin. Ngayon, kung ikay masamang alipin, ang isisigaw mo ngayon, instead na taho na yun ang negosyo ko, isisigaw mo ngayon galunggong or tilapia, wala kang kabuluhan sa akin. Wala kang kwentang alipin. Kaya panalayasin kita. Sabi nga dito, itatapon ka sa kadiliman, doon magngangalit ang ngipin mo at tatangis ka roon. Ganyan po ang mga masasamang alipin. Hindi nagtatrabaho ng tapat, hindi gumagawa ng tapat, kung hindi kasinungalingan ang sinasabi at ginagawa. Ayan po. Malinaw naman po, hindi na malabo. So, kaya nga po, kung maunawaan din po natin ang sabi ng Panginoon, kaya nga ang pinagkakaloob sa atin, ang sabi doon sa aklat ng Gawa, chapter 2, verse 18, sa mga araw na iyon ay pagkakalooban ko rin ng aking espiritu ang aking mga alipin, maging lalaki at babae, at sa ngalan ko'y magpapahayag sila mga kapatid. Pagkakalooban ko ng aking espiritu ang lahat ng aking mga alipin, maging babae at lalaki, at sa ngalan ko'y magpapahayag sila. Ano ipapahayag natin? Of course, salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Dahil espiritu ang ipinagkaloob sa atin Kaya ayun po yun. Ang ipinagkakaloob, ang tinutukoy po dito sa Ebanghelyo na tutunghayan natin, yung ginto dito na tinutukoy ang salita ng Diyos. Yan po yung ginto. Yung itutubuin natin, yung tubo doon, yun po yung mga nawawalang tupa na mahibabalik natin doon sa kawan ng Diyos. Mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Yan po yung pinakatubo natin. hindi pangangaral mo. Magpakahirap kayo.
Ayaw nga ng Diyos na tayo naghihirap sa mga bagay-bagay sa sanlibutan ito Tapos magpakasipag kayo. Ano bang tinutukoy dito magpakasipag? Di ba yung mangaral ng salita ng Diyos? Di ba ipamahagi natin yung kayamanan na ipinagkaloob sa atin, which is ang salita ng Diyos? Kaya ngayon tinutukoy dito ng ginto, na salaping ginto, yan po yung salita ng Diyos na dapat ipinamamahagi natin doon sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel, nang sa ganun sila ay makabalik sa kawan ng Diyos. Now you know, kapatid, malinaw na. Kuwan. Ayan. At tingnan natin kung sino yung matalinong alipin na pinagkakalooban ng Panginoon. Pakinggan natin dito sa aklat ng Lucas chapter 12 verse 41 hanggang 44. Ayan. Pakinggan po ninyo, unawain ninyo, ito yung kahalagahan upang maunawaan po natin ang sabi dito ng Panginoong Hesus. Ang sabi dito, itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ang Panginoon, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Ayan, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Di ba yan ang pamamahalain ng Panginoon? Pakinggan natin. Sabi ng ganun, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siya na gumagawa ng gayon, pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit, sa lahat ng ari-arian nito. Kita nyo, kung sino yung matalinong alipin, ay siya yung pamamahalain ng kanyang Panginoon ng lahat ng kanyang ari-arian. Ganyan ang sinabi ng Panginoong Hesus doon sa Ebanghelyo natin. Kaya tayo, ibig sabihin, matalino tayo sa Diyos. Kasi pinagkalooban niya tayo ng kanyang kayamanan, ng kanyang ari-arian, which is ang karunungan na magpahayag ng salita ng Panginoon. Ayan po yung karunungan na ipinagkaloob sa atin. Yan po yung katalinuhan. Yan po yung kayamanan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Yan po yung tinutukoy dyan na ginto. Pilak ginto na salapi. Hindi po yung ginto na literal. Ayan. So, ganun din po. Ayan, ganyan din po. Kaya dapat natin pangasiwaan ng mabuti yung ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Dapat alagaan po natin yan at ipamahagi natin sa ating mga kapatid. Hawakan natin, panindigan natin ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, ipinagkatiwala sa atin. So, pakinggan natin dito sa aklat ng unang Pedro, chapter 4, verse 7 hanggang 11. Sabi dito, ayan, pakinggan po natin ang sabi po dito ni Apostol ni Apostol Pedro, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya't maging
mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Gamitin ninyo sa kapakinabangan ang lahat ng katangiang tinanggap ng bawat isa. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ang sabi dito ni Apostol Pedro sa unang Pedro. Ikaw ba'y tagapangaral? Ito po yung kaloob. Ito po yung ipinagkakaloob ng Panginoon. Yung salita. Kaya kung ikay pinagkalooban ng mangaral ka ng salita ng Diyos. Hindi yung mga bagay, kung pinagkalooban ka sana na mangaral ka, ipangaral mo yung mga bagay sa lupa, pangaral mo. Pero ang Diyos hindi nagkakaloob ng mga bagay sa lupa. Bagkus ang ipinagkakaloob niya yung kayamanan sa langit, which is yung kanyang salita. Ayan po. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya'y papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa Kanya ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Kaya gamitin natin mga kapatid sa tamang pamamaraan yung kaloob sa atin. Hindi kung saan natin ginagamit. Kung salita ng Diyos ipinagkaloob sa atin, mangaral tayo ng may katapatan. Mangaral tayo ng magaang sa loob natin. Mangaral tayo na may lakas ng loob na ipahayag ang katotohanan. Sapagkat yun ang nais ng Diyos, ang katotohanan ay ang salita niya. Hindi po salita ng tao. Salita ng Diyos ay katotohanan. Kaya dapat tayo nangangaral. Kung ikay tinawag ng Diyos, dapat ipangaral mo yung katotohanan. Yan. Sapagkat dito po tayo tatanggap pagbabalik ng Panginoon. Ayan po, katulad po doon sa Ebanghelyo na ating tinunghayan. Ayan po, tatanggap po tayo. Doon po tayo hahatulan kung ano yung ginawa natin. Doon po tayo hahatulan ng ayon sa ating ginawa. Kaya kung tayo ay gagawa ng mabuti, hatulan tayo mabuti. Pero kung masama, ay doon tayo sa impyerno ang hatol sa atin. Ayan. Kaya mamimili lamang po tayo Tayo rin po ang may hawak ng buhay natin. Ang Diyos ang nagbibigay ng gantimpala sa atin. Kung ano yung ginawa natin, yun ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Kung masama ang ginawa natin, of course, paparusahan tayo ayon sa ginawa nating kasamaan. Pero kung mabuti ang ginawa natin, gagantimpalaan tayo ayon sa ating ginawa. Ayan, ang sabi dito sa aklat ng unang Tesalonika, ikalawang Tesalonika. Ayan, sa aklat ng ikalawang Tesalonika, chapter 1, verse 8 hanggang 10. Ang sabi dito,
Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at ang hindi sumunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ang magiging parusa nila'y walang hanggang kapahamakan at pagkawalay sa Panginoon at sa kanyang kaluwalhatian. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga hinirang at ang parangal ng lahat ng nananalig sa kanya. Kabilang kayo roon sapagkat tinanggap ninyo ang mabuting balitang ipinangangaral namin sa inyo. Ayan po. Kaya nga pagdating po ng panahon, kung tayo po ay nagiging tapat sa Panginoon sa ipinagkaloob sa atin na kayamanan, ginto, dapat tatanggap din po tayo pagdating ng huling panahon. Kasi dahil sa mabubuting gawa natin, mapaparangalan natin ang Panginoon. Sa pamagitan ng mga mabubuting gawa natin, mapaparangalan ng Diyos Ama ang Panginoon. At ang Panginoon naman ang magpaparangal sa atin. Ayan po, napakalinaw naman po ang magiging parusa. Kaya lang, itong masasamang ito na hindi sumunod, instead na ipangaral ang salita ng Diyos, isalita ng sanlibutan ang ipinangangaral, ito po yung parusa nila. Ang magiging parusa nila ay walang hanggang kapahamakan at pagkawalay sa Panginoon. Ayan. At sa kanyang kaluwalhatian. Ayan ang parusa ng mga tao na pinagkatiwalaan ng pilak ng ginto, ng salaping ginto ng Panginoon, ngunit hindi naman ipinahayag, itinago, katulad nitong binigyan ng 1,000, itinago niya, ibinaon niya. Walang tinubo kasi ibinaon niya yung salaping ibinigay sa kanya ng kanyang Panginoon. Pero kung tayo ay gumawa ng mabuti, kaya nga sabi dito, mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tanggapin ang papuri mula sa kanya mga hinirang. Ayan, sa kanyang mga hinirang. Kaya kung tayo ay hinirang ng Panginoon, dapat sundin natin ang kanyang mga utos upang siya ay maparangalan ng Ama sa pamagitan ng ating mga gawa. Ngayon, tayo naman, mga hinirang at ang parangal ng lahat ng nananalig sa kanya. Ayan pararangalan tayo. Tayong lahat na nananalig sa Panginoon, pararangalan tayo pagdating ng huling panahon. Kabilang kayo roon sapagkat tinanggap ninyo ang mabuting balitang ipinahayag namin. Kabilang kayo noon, mga kapatid. Kapag tayo po ay tumanggap sa mabuting balitang ipinangangaral ng mga tapat na nangangaral, hindi po yung nangangaral na ginagawang literal, yung espiritual. Huwag po yun. Wala kayong matatanggap doon. Pare-pareho kayong mahuhulog doon sa impyerno. Kaya may panahon pa po kayong magbago. Ayan. Pakinggan natin ang sabi dito sa huling paghuhukom. Ito na po yung mga parusa sa natin. Kasi babalik ng Panginoon. Katulad nga po dito sa Ebanghelyo na ating tinunghayan, na sabi nga, ayan, pagbabalik, ito na, sabi nga dito, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong naglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000, ang isa na may 2,000, at ang isa pa'y 1,000. Pagkatapos siya'y umalis, humayo agad ang tumanggap ng 5,000
at ipinangalakal iyon at nagtubo siya ng 5,000. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 ay nagtubo ng 2,000. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng aliping iyon at pinapagsulit sila. Ayan, kaya magsusulit po tayo ngayon. Ayan po sa mga huling araw. Ayan, pakinggan natin dito sa Aklat ng Gawa, chapter 20, verse 11. Nang sabi dito. Ayan. Ito, pakinggan natin. Chapter 11 hanggang 15. Ayan. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaluklok doon na param. Nakaluklok doon. Naparam ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. At nakita kong nakatayo sa harapan ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak. At binuksan ang mga aklat, binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Inilabas din ng kamatayan at ng Hadis ang mga patay na nalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga gawa. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga gawa. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid upang tayo'y maligtas. Ano ang hatol? Tuloy natin. Ang sabi dito sa aklat pa rin, dito sa 4, nakakita ako ng trono at ang nakaluklok doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ito. Pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hadis. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ayan, hahatulan tayo ayon sa ating mga gawa. Itatapon tayo doon sa lawang apoy kung tayo'y hindi sumusunod sa utos ng Diyos na ipangangalakal natin or ipapahayag natin ang kanyang salita ng may katotohanan. Kung ang pangangaral po natin mga kapatid ay yung mga bagay pa rin sa sanlibutan ito mga kapatid, kayo na ang pinakakawawa sa lahat ng nangangaral. Kung ganun ang nangyayari. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid, may panahon pa para baguhin po natin ang pamumuhay natin espiritual. Ang pamumuhay, ang pananaw natin tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya nga alam nyo kung anong ipinagkakaloob ng Panginoon, kung alam lang ninyo, ano ba ang ipinagkakaloob talaga sa atin? Totoo ba yung ginto na yon? Totoo ba yung kayamanang iyon? Hindi. Pakinggan natin. Ano ba yung pinagkakaloob ng Panginoon? Totoo ba yun na ginto? Yung kayamanan na yon? Kayamanan po yan sa langit, hindi po kayamanan sa sanlibutan ito. Sapagkat ang kayamanan sa sanlibutan ito, yung mga bagay-bagay na yan na nakikita natin. Ngunit ang kayamanan na ipinagkakaloob ng Diyos, ito po ay hindi natin nakikita. Ito ay nararamdaman po natin sa puso natin. Nasa puso po natin yan. At nasa isip po natin.
Pakinggan natin dito sa aklat ng Juan, chapter 6, verse 36. Nang sabi dito, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ayan po ang ipinagkakaloob, sinasabi ng Panginoon. Yan po mga kapatid. So yan po lang mga kapatid. Sana po ay naunawaan po ninyo ang mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Ayan mga kapatid, sana po ay nagpapasalamat din po ako sa mga nagsasubscribe po dyan sa aking YouTube channel, Sister Shirley. Ayan. At saka yung sa Brother Chito YouTube channel. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Ang Diyos po ang magbabalik sa inyo niyan ng pagpapala. Manalig po lamang kayo at magtiwala sa Diyos. Malalaman po ninyo yan. Siya po ang magbabalik sa inyo. Hindi ko man maibalik bilang alipin ng Panginoon, at least naipapahayag ko po sa inyo ang katotohanan. Ayan po ang karangalan na matatanggap ko, ang magpahayag ng katotohanan, hindi po kasi sinungalingan po. At ganoon din naman po dyan sa aking FB page, sa Brother Chito TV. So kayo din po mga sister, brothers and sisters, kapag napanood po ninyo ang mabuting balitang ito, sana po ay magkaroon din po kayo ng pagbabagong buhay. Ayan. At sana po ay pagpalain po kayo sa lahat ng ating ginagawa. Ayan. Madalig lamang po tayo sa Panginoon sapagkat siya ang magbabalik sa inyo niyan. Salamat sa inyong pagsasubscribe or sa inyong pagpapalo dyan sa FB page ko. Salamat po sa inyong lahat. Ayan, ang Diyos po ang magbabalik sa inyo niyan. Ayan, salamat din po sa FB, sa Facebook, sapagkat pinahintulutan ninyo na maihatid ko po ang katotohanan sa aking mga kapatid, sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel, upang mapakinggan po nila ang katotohanan. At nang sa ganon, mahibalik po sila sa kawan ng Panginoon. Yan po ang layunin ng gawain ito. Mahibalik ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Yan po. Kaya maraming salamat po sa inyo saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito. Samot dalangin kong lagi sa inyo, sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Hanggang sa muli, brothers and sisters, God bless you all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.